Angel Locsin? Angel Locsin, kaibigan ko yan. Ang katotohanan sa aming dalawang mag-asawa noong, hindi si Angel yung asawa ko, si Mariel, nung nabalitaan namin yon, isa lang yung sinabi naming dalawa. Baka may pinagdadaanan si Angel, kami naman wala. So siguro, intindihin na lang namin. Wag na kaming sumagot, wag na kaming magsalita. Kung gusto niya kaming makausap, bukas naman yung linya. Pero, Sen, matindi yung kanyang binitawan, di ba? Na sinasabi niya, nakasama niya kayo, at kayo naman, aminado kayo na there was a time na naging NPA kayo. Komunista. Oo, Saktong sinabi niya. nagbundok kayo. So, doon kasama niyo ba siya? Ay, kasama niyo siya doon sa bundok? Mabigat yan. Hindi. Ano yan, ang istorya kasi niyan, noong 1995, winanted ako ng gobyerno, kung naalala po ninyo. Biglang lumabas yung warrant of arrest. Siyempre, bata po ako noon, hindi ko maintindihan kung bakit ako may warrant of arrest. Tumakbo ako ng Bicol, ng Camarines Norte. Hinabol pa ako hanggang doon. May mga dumating na CIDG doon. So parang pakiramdam ko, serious yata itong mga ito na kulong ako. Wala akong choice. Umakyat ako sa bundok. Nung umakyat ako sa bundok, syempre ang nadatnang ko doon, yung mga NPA. Yung mga NPA naman, inasikaso naman ako. Pati yung masa. Kasi dati, nung sila'y malakas pa, masa ang aabutan mo sa bundok. Nung dumating ako, sabi nila, doktrinahan ka namin. O dinoktrinahan naman nila ako, 1 buwan. Pero nung nakita ko na sabi ko sa sarili ko, bakit parang hinihingan pa natin yung mahihirap? Kasi yung mga, napansin ko doon sa mga anima, may hinihiwalay hinihiwalay yung para doon sa NPA. Sasabi ko, parang hindi ata tama yun. Alam mo kasi ako, observer ako Pagka ganun, teka muna, yung pinaglalaban natin, hihingan pa natin ng revolutionary tax sa pamamagitan niyan, uwi na lang ako. Yun ang nasa isip ko. Bumaba na ako. Pero dala ko yung Yung idea. yung idea. Kasi bata pa lang ako, lumaki na ako na sosyalista. Ang tatay ko, labor leader Ang tatay ko, si Roy Padilla Sr., siya yung presidente ng National Mines and Allied Workers Union. Mga minahan yun, mga workers. Socialist na kami. Lumaki na kami bilang sosyalista sa bahay pa lang namin. So, hindi mahirap sa akin tanggapin yung communism. Actually, para sa akin, kung magaganap talaga yan at magiging makatotohanan yan, na pantay-pantay tayo at walang mayaman, walang mahirap, maganda yan. Pero impossible yan. Tanggap ko na yun. Tsaka yung sinasabi pa nila na yung kaalaman ko daw dyan, maliit. Hindi po. Sa Cuba pa ako nag-aral. Nagpunta pa ako dun. Hindi po yan mismo. Nilalabas pa nila yung mga picture namin ni Joma. Nagpunta din ako sa Utrecht ng mga panahon na yan. Pinag-aralan ko talaga, pero hindi yung armado. Never kong tinanggap na kailangan tayong mag-armas kasi tapos na si Bonifacio Nakuha na natin yung freedom. Ang pakikibaka natin ngayon, kahirapan, hindi kapwa Pilipino. Kailangan natin makidigma sa kahirapan, hindi sa kapwa Pilipino. Kasi kalokohan yung may gobyerno na tayo, ibabagsak natin yung gobyerno para magtayo tayo lang panibagong gobyerno. Kumbaga, nasa 3rd floor na tayo. Gusto nyo, bumaba pa tayo uli ng 1st floor. Kalokohan yun. Pero hindi ko iniiwan yung ideology. Hindi po. Kahit na magalit kayong lahat, kahit mga kaibigan ko magalit kayo, pasensya na kayo. Kasi ang mga unang Kristiyano, nasa Biblia yan, pag binasa nyo sa Acts. Andyan yan, sinasabi na tayo ay pantay-pantay. Kung ano yung meron ka, ibigay mo. Sa Islam, ganyan din po. Kung anong meron ka, ibigay mo sa kapwa mo. Anong masama doon? So yun yung konteksto nung sinasabi yun na kayo po ay communist. Opo.